Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man, para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, King at Queen of Swords, oh. Ayan. Pero isa lang tayo. Dalawa yung nag-flip pero isa lang dahil baka magtagal ako. So, tatlo lang. Pero sama na nga rin natin yung isa. Saan na nga ba yun? Sige na. Since pag-iisahin ko naman itong dalawang to. Pag-iisahin ko itong dalawa. So, may bida tayo. Maaring mag-ex silang dalawa. Or kung hindi man, ay palagi silang nag-aaway. Hindi sila compatible ba? Madalas silang nag-aaway. Hindi magkasundo. Or papasok dito yung on and off connection, relationship. So, kunin nyo lang yung description o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Or maaring may mga ibang tao na nakaka-apekto sa relasyon na to. So, masyadong malawak yung topic, kasi doon pa lang tayo nagpo-focus o focus. Mamaya malalaman natin kung saan talaga direction pag kinalarify natin tong dalawa. Okay, sa ngayon yun pa lang yung description. Mamaya malalaman natin kung alin doon sa mga yun yung pinaka topic. Ano tong 7 of Pentacles, 6 of Wands to. Pero ang ganda ng drawing. Anyway, 7 of Pentacles. Ano ba yan? Oh. 7 of Pentacles. Yan lang din nakita to. Saan ba ito lalagay? Dito na lang. 7 of Pentacles. So, kinlarify ng Death card at 4 of Pentacles. So, anong topic dito? Pero may Death card tayo eh. Tapos 4 Pentacles. Tapos 6 of Wands ang dulo. Isa pa nga, last na.
Hindi kita dito. So, ano to? May someone sa connection na to, alin man sa dalawa. Okay? Kasi may King at Queen of Swords tayo. Na para bang nagre-reflect kung tama nga ba na naghiwalay sila. So, probably separation reading na to kasi may death card tayo doon. Na para bang ang dating sa akin na may someone nga dyan sa dalawang yan na nag-iisip-isip pa what if bigyan pa ng chance ang connection nato. May 4 pentacles tayo, 10 of pentacles. Priority pa rin to, oh. Yung relasyon nila or kasal or pamilya. Ito kasi may kinalaman sa stability. So, nagre-reflect ito kasi transformation. What if bigyan pa ng chance ang relasyon nato? So may someone na nagmumuni-muni. Hindi ko nga lang masabi pa sa ngayon kung sino sa dalawang yan yung nag-iisip ng second chance. Naisip ko tuloy kung dagdagan ko pa ng information. Siguro dito na lang. Dito na lang ako magdadagdag. Ito. Anong future outcome? Dito tayo sa dulo. Ito. 6 of Wands. Maganda naman to, pero hindi natin masabi kung ano bang klaseng victory yan. Success. Or accomplishment. Tingnan natin. Oh. Ito kasi, the star ay healing. Diba? Harmony. Peace. Ito'y success, diba? Victory. May pag-asa pa to. Kung future outcome, malaki chance ng reconciliation. So again, renewal din to eh. So ma-renew pa ang connection, relation, lalo't tawag dito, hiwalay na sila eh. So paano mangyayari to? Anong pwedeng cause para mag-lead dito sa reconciliation? Dadagdag tayo ng ibang deck. Mas komportable ako dito. Mas gusto ko to eh. The Normand. So again, anong naging ugat para magkabati sila sa future? Kasi malaki chance eh. Diba? 6 of Wands plus the star. Then
So, 3 card lang tayo. Depende kung di ko maintindihan, di magdadagdag ulit. Oh. Clouds. Well, malaki ang chance na yung lalaki siya yung gagawa ng action dito. So, sabihin natin may celebration na maaaring mangyari or get together, reunion, gathering. Or, ewan ko, parang bibisita siya eh. So, again, malaki ang chance na siya yung gagawa ng paraan para magkaayos kasi nandito rin yung the sun. May kinalaman sa good vibes. So, ibig sabihin, siya yung may willingness na makipag-ayos. Siguro, makikipagkita siya. Or kung di man literal na makikipagkita face to face, one-on-one, di video call to. Video call siya o lapasade. Or sabihin nating may mga common friends na tutulong para magkaayos. Itong mag-lovers, kukontsabahin niya yung mga common friends, relatives, naka-close niya. Or relative naka-close ng partner. So again, malaki chance na may mga kakausapin siyang tao para pagbatiin silang dalawa nung jowa niya. Hindi ko nga lang masabi kung sino kayo dito. Kayo ba to? King of Swords o Queen? Pero mag-ex sila eh. Ganda dating dito. So again, ang mag-i-initiate ng action dito sa tingin ko ay yung lalaki. Siya makikipagbati or gagawa ng way para magkaayos sila nung asawa niya. Malaki chance kasi din na pamilyado sila kasi may tayo kanina, ito, 10 of Pentacles. So, kung di sila kasal, baka pamilyado. Or kung di man ganun matagal na silang magjowa. Pwede rin naman ganun. Mapalo ng 5 years pataas. So, case to case basis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Or, kung di man to para sa inyo, di ba para sa kakilala nyo na ganun ang sitwasyon katulad dito. Basta ang mahalaga, magkakaayos sila dito. Kasi gagawa naman pala ng way yung lalaki. Etong King of Swords or pwede kasi mag-switch sila rin ng energy. Eto kasi King of Swords o King, basta King. Siya. Kung di man literal na lalaki, di babaeng extrovert. Itong Queen, kung di man siya literal na babae, di lalaki, kung introvert. Ganun ko siya nihahalin tulad. Basta tong masculine energy, siya yung makikipag-ayos. Okay? Since makikitaan naman ng effort sa part ng masculine energy, kaya tingin ko makikipagbati rin yung feminine energy. Anyways, since love reading to, lalagay tayo ng
clue. Ito ang possible zodiac sign ng ex-partner. Kasi ex-partner reading to eh. Ex-partner ng Capricorn. Aquarius, Cancer. Ito, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Specifically Cancer, mulit eh, Cancer. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Taurus, Gemini, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Specifically, Gemini, mulit eh. Gemini. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ito rin yung ginamit ko kanina. Pero maganda kasi ito dahil nakapag-aaral ako. May kodigo eh. Fox, ibang senaryo ito ah. Ibang senaryo. Oh. Eh, pag ganito, mag-ingat. Sa may fox tayo doon. Parang may hidden intention, hidden agenda. Sa topic ng commitment, partnership, nakalagay naman contract, deal. Cycle. Oh my God. Di ko tuloy masabi kung idadaretso ba natin yung kwento kanina dito. Na baka may hidden agenda yung partner kaya magbabalik. Tingnan natin, konektado ba to sa reading natin kanina? Yes or no? So ba ito na lang So, ang sagot kasi nito, yes, no, maybe. Oh my God, kung maybe. Man. Oh, ito yung lalaki kanina. Maybe. So, maingay yung aso ko. Teka lang, inisip ko nga. Kung konektado ba ito? Kaloka no. Pero may man tayo. Maybe to maybe. Ano ba eh? Kaya lang, dalawa na siya eh. So, pag ganito, 50-50. 50-50. Yun na lang ang sagot. Maybe talaga. Eh kasi, walang lumabas kung yes or no. Ang magandang advice, in relation dun sa kaninang reading, eh, wag masyadong kampante or wag masyadong tiwala. Maganda pa rin yung maglagay ng boundary. Forever na yan. Kahit sa ibang tao, hindi lang naman dito sa relasyon, kundi sa ibang tao rin. Na karon ng boundary para hindi ma-manipulate, ma-brainwash, o ma-take advantage. So, kung may magbabalik nga, let's say, connected to dun sa reading kanina, eh, wag masyadong magtitiwala sa boses or pangako. Maganda pa rin yung may consistency ng action.
doon tayo mag-realize action kaysa sabi or promise. Yun na lang advice ko dun sa kaninang reading, kung connected sila dito, kasi kinlarify natin kung connected maybe ang sagot. Diyos ko. So para sure, diba, wag masyadong magtiwala, mag-observe pa rin muna, or wag mo na makipag-ayos siguro. Mag-observe muna sa action, consistency ng action, okay, bago patawarin. So sa case na to kasi papalo din to dun sa mga single. So maingay yung aso kung nagkakalkal sa pinto, hindi ko pa mabuksan, mamaya na siya. So maingay. So beware sa mga single na maaring ma-meet nila somewhere or online tong new love interest nila, kung sakali man sa period na to. So kung may dumating man na new love interest sa period na to, beware, kasi nga may caution tayo, Fox, na parang too good to be true, or sabihin natin sobrang gwapo kaya masama pala ugali, na parang may siya, lihim na hindi natin masabi, or hidden agenda, hidden na motibo. Again, wag tiwala, kasi pag fox compared dun sa snake, ito hindi mo masasabi kasi na masama pala siya, para siyang narcissist kung siya, narcissist, psychopath o sociopath, na parang ang charming nila, ang gwapo, maganda ang ugali ko, no, donate pa sila, or masyadong religious. Hindi natin masabi nga yung ugali, mukhang okay sila, yung pala pag kasama mo sila one-on-one sa isang lugar, isang bahay, dun lumalabas yung masamang tao. So hindi naman lahat, di ba? Kasi sabi, may iba naman daw na may ganong case, mental problem, na hindi naman tawag dito, nananakit, pero hindi nga natin masabi. But again, lang naman siya, example. So kung ganun nga yung dating na parang malilin lang ka sa hitsura, ugali, di ba? Hindi natin masabi kung totoo. Kaya maganda kung mag-ingat dito, yung single. If ever nga na may dumating, whether ex yan or new love interest sa period na to, beware. Kasi parang may hidden agenda sila. Baka katawan lang ang gusto, or pera, hindi natin masabi. So again, mag-observe. Observe first bago jowain. Pwede rin to sa mga trabaho na too good to be true. Scam pala, nandito nga tong fox. Anything na may kinalaman sa offering, proposal, suggestion, recommendation mula sa ibang tao. So maganda kung mag-observe muna, i-check ang dapat i-check, double check. Kasi nga baka maalin lang sila dito, mamaya human trafficker pala yun, na nag-aalok ng trabaho kuno, or nag-aalok ng bahay na nakita lang sa online, yung pala. Yan nga masabi kung serial killer ba yun o human traffic. So maganda kung laging alerto sa case na to, sa period lang naman na to, hindi naman to forever, pero sa period lang na to. Okay, ayan, suspicion,
caution. Ano kasi rin to eh? Deception. Fake. Kaya naman siya sa gano'n. Yung fox. Hindi katulad nung snake na intuitively, alam mo na agad na masamang nilalang. May idea ka na agad. Pero pag fox, parang too good to be true. Na hindi mo akalaing masamang tao pala. Ganon. May pagka-trickster o treacherous, manipulative, shady, o sneaky. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? General advice na to sa period na to. Wala ko ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. Dahil madali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Hindi ko na rin i-zoom in kasi malaki naman yung letters. So sabi, when in doubt, ask for guidance. Ito maganda. Celebrate the little things in everyday life. Ayun. Wala na yung aso ko. Make the choice that empowers you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, no.